Morning po mga kapudi. Ayan, medyo matagal tayo walang upload dahil naging busy nga po tayo at pasukan na. So ngayon ay samahan nyo po ako magluto ng adobong Santa Maria. Chicken adobong Santa Maria. Ayan. Bakit tinawag na chicken adobong Santa Maria? So hindi ko rin alam, pero ang alam ko parang ito po ang menu na to ay mula sa Santa Maria, Bulacan. So simple lang po ang paggawa ng chicken adobo Santa Maria. So kailangan natin dyan ng manok at talong, ampalaya. Kung gusto niyo yung sitaw, pwede rin po. Kaya lang, ang available lang po dito ay ampalaya at talong. Yun na lang po yung gagamitin natin. So ayun, tara na. At itasin muna natin yung ampalaya na tumutubo po dito sa kabilang bakuran. Ayun, ayun, sa dulo. Haka na yan. Pero tingnan mo yung kamay ko. Ayun, ayun. Pero tingnan mo yung kamay ko. Yun, sa may pader na yun, may paakyat. Haka na yan, tumunto ka dyan sa may malaking sanga, hindi naman masisira yan. Ayun, ayan, makakaani tayo na ampalaya. Pangalawang ani na to mga kapudi. Yung una ay 6 o 7 na malalaki, kaya hindi ko sure kasi si kuya yung kumuha. Igay, akbang ka dyan. Ayan, dyan. Ayan, ang dami niyang naging bunga. Sayang, sana maaani natin ngayon 5. Ayan, ayan sa ilalim. Tingnan mo yung kamay ko, sa ilalim na may butas na yun, ayun. Hindi naman ako kasi mga kabuti makakalipat. Dahan-dahan ka. Ayan na, abot mo na. Huwag ka nang umaktumuntong dyan. Ayan. Kasi kaya hindi ko po sure kung 6 o 7 kasi si kuya po yung kumuha. Pinakukuha ko lang, kinuha lahat. Tapos nakadalawa na pala siya. Pali pangatong ani na to. May kinuha pa siyang 2 ata o 3. Sabi ko ngayon, wag mo nang kuhanin yung iba kasi nang magamit ko po sa pagluluto. So ayan ay gagamitin natin sa chicken adobong Santa Maria. Ayun, nakakita pa siya. Kasi ito, 2 dito. Ganda ka dyan, baka may pamantingin o whatever. Ayan yan. Sayang. Tapos ayun pa, may talong po dito galing sa mini farm. Pwede naman na yung sosobra ay ilalaga lang. So nakakuha kami ng dahon dyan. Yung dahon po dito sa may bakal na gumagapang ay inilagay ko po sa munggo. Tapos isang pirasong bunga. So yan mga kapudi, nakaani tayo, diba? Ang dami, 5. Yan, wild yan, wild. Actually hindi naman siya wild dahil yan po ay yung mga niluto kong buto ng ampalaya na itinapon ko dyan. So tumubo po. So ilang beses naman po ako nagtatapon na dyan ng buto ng ampalaya na tumutubo. Kaya lang pag nagpapahawan ako dito at nagpapasiga ako ng basura ay nasasama po yung tumutubong ampalaya. So ngayon lang yung talagang successful at nakailang ani tayo. Buti nga hindi ko siya inani yung buong dahon para ilagay sa sardinas. Nakabili na ako ng sardinas. Kaya lang nakita ko nga namumunga hanggang sa nakalimutan ko na dahil wala nga tatalon dito sa kabilang bakuran para manguha. Si Mr. pag pinatatalon ko at pinakukuha ko yung dahon, nakagayak na siya dahil may service siya. So ngayon yung nagtuloy-tuloy. Sayang kasi meron pa isa doon na hinog. Nakita ko may nahihinog. Yung mga nakaraan nakuha po ay mas malalaki po dito. So ayan, tara na po at magluto po tayo ng adobong manok na Santa Maria. Ayan mga kapudi, mag-start na po tayo magluto ng adobong manok Santa Maria o chicken adobo Santa Maria. Kailangan natin ng mantika. Pininitan ko na yung ating kawali. So usually usually adobo pero mayroong kamatis. Di po ba yung ibang nag-adobo naglalagay ng kamatis, pero yung iba naman ay solid lang na suka at saka toyo. So kainitan lang natin yung ating kawali at yung mantika. Pag mainit na po ang ating kawali at mantika ay ilagay na po natin yung ating bawang at sibuyas. So ang ginamit ko ay 4 na sibuyas na maliit lang. Kung malaki naman ay pwede na po siguro yung 2 or 3. Mas marami sibuyas, mas masarap. At 2 ulo ng bawang. Ibig sabihin ng ulo ng bawang ay buong bawang po. Isang bilog na bawang, bali 2 bilog na bawang yan. So ilagay na natin to. At hayaan lang natin magisa yung ating sibuyas at bawang.
mag-translucent yung ating sibuyas at medyo mag-brown yung ating bawang. At kapag ka-brown na yung ating bawang at translucent na yung ating sibuyas, i-add na natin yung ating manok. Ayan, nasa inyo po kung anong parts ng manok ang gusto nyo. So, ang ilalagay ko po ay leg and thigh. So, kinat ko lang po yan sa 3. Pwede nyo ikat sa 4 or 5. So, akin ay 3 piraso sa isang buong hita para medyo malaki yung portion niya. Tapos, meron ng kasamang 2 laurel leaves na isasama natin sa pag-isa. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa masangkot siya o mag-isang mabuti yung ating mga manok. Para po ito sa paraan na mawala yung lansa ay ang pagsasangkot siya na mabuti. Babalik na rin natin yung ating mga manok. Yung pong bandang loob ng parts ng manok ang unahin natin masusta sa ating mantika. Yan. Para medyo maluto na siya ng bahagya. Ngayon, tingnan natin. Ayan, medyo nakita nyo, wala na yung pagiging sariwan na. Sisip lang natin yan. Tapos nating maitlip at medyo nasangkot siya na yung ating outer parts o yung skin na banda na side ng manok ay pwede na natin siyang haluin uli lahat para tuluyang masangkot siya sa ating mantika. Ngayon, lalagyan na natin siya ng konting toyo. Tansya lang or sukatin nyo. 1/4 cup ng toyo at 1/2 cup ng suka. Suka, kahit anong suka, pwede. Timpla na natin siya ng paminta habang inaantay natin kumulo at mag-evaporate yung acidity o asim ng suka. Then habang kumukulo siya, i-add na natin tong kamatis para siya ay lumambot ng tuluyan. So pwede nyo siyang isama sa gisa, pero hindi ko po siya isinama para masangkot siyang mabuti yung manok. Yan. Kasi po, pag sinama po natin yan sa gisa sa sibuyas bawang, ay hindi po masasangkot siyang mabuti yung manok. Para lang din natin siyang inilaga sa katas ng kamatis. Pwede naman pong ipirito nyo muna yung manok ng bagya at saka kayo mag-isa ng sibuyas bawang at kamatis, then add po natin yung manok. So yun, suggestion lang po yun. Baka po may nagsabi na, oh, ba't ikaw hindi mo ginawa? Kasi po, ito na po yung nakasanayan ko. At ayan, bago ko hinalo ay hintay ko muna talagang kumulong mabuti yung ating suka at toyo. Para po hindi mahilaw yung ating suka. May iba po kasi lasa. Ngayon, mag-a-add ako dyan ng tubig hanggang sa matuyo po iyan. Hindi po natin ganong hahaluin. At nang yung ating kamatis ay tuluyang lumambot at madurog. So, iyan pong kamatis ang magpapalinamnam at magkakaroon ng savory flavor para mag-combine yung ating talong ampalaya at maging mas masarap ang ating chicken adobong Santa Maria. Yan. Para po lalong mag-combine yung ating gulay sa ating adobong manok. So, lagyan muna natin ng tubig. Siguro mga 1 cup po ito at takpan po natin. Hayaan lang natin siyang kumulo sa loob ng 10 minutes bago natin haluin at pakuluan po uli natin. So, antayin natin yung matuyo para mas masarap. So, yan
ayan mga kapudi, habang inaantay natin medyo matuyo at lumambot ng mabuti ang ating kamatis. Ayan, nagsimpi na ako ng apoy sa katabing kalan ng ating pinaglulutuan at magluluto ako ng 8 itlog. 8 itlog ng manok na puti. So, depende sa inyo kung gusto nyo lagyan ng itlog yung adobo ninyo, adobo Santa Maria. So, di po ba yung iba naglalagay ng nilagang itlog sa adobo nila. So, ito, kung nga ito ay adobo Santa Maria, pwede rin naman po natin siyang lagyan ng nilagang itlog para mas masarap ang kainan. So, pakuluan lang natin ito ng 8 to 10 minutes at balatan natin at saka natin isasama mamaya pagkaluto ng ating adobong Santa Maria. Ngayon, i-check na po natin yung ating pinukukulo na adobong chicken Santa Maria. Ayan, mapapansin nyo na ito ay medyo malapot na. Ayan, dahil malapot na siya, babalik na rin natin yung ating chicken para yung kabilang side naman yung maluto. At tapasin nyo, di po ba lamog na yung ating mga kamatis. Mas masarap po dyan yung hinog na kamatis. So, ang nilagay ko dyan kamatis ay 4 na malalaki ang size. Mas masarap po dyan yung kasing talagang hinog na hinog. Huwag naman po yung parang lasang panis na, pero yung talagang mapulang-mapula na yung kamatis o orange na. So, ayan. Binaligtad ko lang yung ating mga chicken thigh and legs para ma-absorb ng kabilang side yung flavor ng ating adobong Santa Maria. So, pwede po dyan yung karne ng baboy at karne ng baka. Ngayon, pwede rin po siguro dyan yung fish fillet na cream dory. So, ipipirito nyo lang muna siya at bibreading nyo lang muna po yung fish fillet at saka nyo ipipirito ng malutong. Then, mag-isa kayo niyang ating sibuyas, bawang, toyo, suka at may kamatis. At saka ilalagay natin yung gulay at sa uli ay yung ating crispy fish fillet para healthy version naman po. Ayan. So, takpan po uli natin siya at hayaan lang natin siyang kumulo sa loob pa ng another 10 minutes. Ayan, bago tuluyang ma-overcook yung ating mga chicken thigh and legs, ay i-add na natin yung ampalaya at yung talong. Ayan, gaganyan ko lang para hindi magpag sa ating camera. So, paano naman kung walang kamatis sa ibang lugar, kung walang available? Pwede naman po dyan mag-add kayo ng konting tomato sauce or tomato paste. Yan, i-add na natin yung ating ampalaya at talong. So, sabi ko nga po ay pwede dyan yung sitaw at okra. Na-try ko na po yun dati. Pero nasanay kasi ako na yung lalagay lang niya ay talong, sitaw at saka ampalaya. So, walang ampalaya kasi hindi ko naman po na plano talaga na iluluto yan ng ganyan. Simpleng adobo lang sana. So, naisipan ko na samahan ng gulay para healthy naman yung ating adobo. So, pwede naman po na iyan na lang. Hindi naman po aangal yung ating manok. So, haluin na natin para ma-absorb naman ng ating gulay yung flavor ng ating adobo at ng chicken at ng mga kamatis, sibuyas, bawang. At ayan lang uli natin siyang kumulo lang ng kumulo at hindi natin tatakpan. At isa pa, magtutubig po kasi yung gulay niyan para ma-release o mag-evaporate yung extra juice ng ating adobong Santa Maria. So, sa kabilang banda, kulong-kulo na yung ating itlog na nilaga. Hihinaan ko lang. Nasa inyo po kung gusto niyo ay medyo hilaw pa yung loob ng itlog. Ayan. Bawasan nyo lang ng oras ng pakulo. So, ayan natin siyang kumulo na kumulo. Ayan. Naluin na po natin mga kapudi at saka natin tatakpan at hayaan lang natin siyang makuluan sa loob ng
to 3 minutes pa po. At hindi naman natin siya tutuyuin tuyong-tuyo para naman may sarsa yung ating kanin. Balik pa rin lang uli natin itong ating mga chicken. Nasa inyo po kung gusto nyo damihan yung talong at ampalaya. So ako kinuntihan ka lang kasi para ma-enjoy ng mga bata ang pagkain o pagkulang ng ating adobong manok na Santa Maria. Kasi papait po yan pag maraming ampalaya. So baka hindi kainin ng mga bata yung sauce. Sayang naman po dahil nandun yung nutrients sa katas ng ating niluluto. So ayan, takpan natin. Hayaan natin kumulo sa loob ng 2 to 3 minutes. After 3 minutes, ayan, medyo tuyo na uli at haluin na natin. At tama na po yan. Patayin na natin yung apoy. Oh, diba? Masos. Sarap. So, nasa inyo kung gusto nyo pang patuyuin. Kung nagmamantika, sa huli nyo na lang ilagay yung gulay. Medyo patuyuin nyo pa ng konti yung chicken adobo tsaka nyo i-add yung gulay para hindi naman po ma-overcook. So, hantayin na lang natin yung ating nilagang itlog at i-add po natin dito sa ating adobong Santa Maria. Ayan. Alam nyo po ba, nung niluto ko yan, nung halala, nung lumabas si Sir ng Kosyal, nagtaka po yung kapatid niya, ano ba yung adobong Santa Maria. Hindi ko po nyo. Pero nung natikman nila, nung niluto ko, nasarapan sila. Talaga napa-extra rice sila. Sarap daw po pala. So, takpan lang natin at babalatan ko naman po ngayon yung mga itlog ng manok na ating nilaga. Ayan mga kapudi, nabalatan ko na po lahat ng 8 itlog. Isama na natin dito sa ating adobong Santa Maria. Nasa sa inyo kung gusto nyo isama yan sa pakulo para kumulay yung pagka dark brown ng ating adobo. So ayan mga kapudi, ang ating simple at healthy chicken adobong Santa Maria. Sana po ay nagustuhan ninyo at itry po ninyo para malaman po ninyo na totoo yung sinasabi ko na masarap po siya. So ayan po, sana po ay may natutunan po kayong bagong menu ngayong araw na to mga kapudi. Yan, thank you for watching. Ingat po tayong lahat at God bless po.